Itong lahat ng proceeds na to, makakatulong po para makapagtayo ng mga dialysis and diagnostic centers. So ito, ilan lang to sa mga mobile clinics. Pupuntahan namin kayo sa mga street ninyo, sa mga barangay ninyo. Dadalhin natin ang serbisyo direkta po sa tao. Natanggap po ako and malaking bagay na rin po yung makakuha kong assistance sa scholarship na yon. Sobrang thankful ko po nun. As in, umiyak po ako day before po na yun matanggap ng scholarship program. Nandito tayo ngayon sa Front Row Head Office para sa isang special na event, ang SB Driven to Heal Charity Event, kung saan ipapa-auction natin itong mga coaching ito para makatulong po sa mas maraming mga tao. Ang malilikom na pondo rito ay itatayo natin ng mga dialysis at diagnostic center. At gaya nga no, pinangako ko noong 2021 na ipapa-auction ko itong mga sasakyang ito, ngayong araw tutuparin natin ang pangakong yan. Kaya samahan niyo ako sa event na to at sa special na episode ng Dear SB. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan niyo yung mga size niyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. From nothing to something. Isa lang itong maigsing pagsasalarawan sa naging tagumpay at pag-asenso sa buhay ng inyong Kuya SB. At kung kaya kong gawin ito para sa aking sarili at pamilya, kaya ko rin ibahagi ang blessings na ito sa ating mga kababayan. We're blessed by God. Sobra-sobra. Kaya sabi ko lagi, we're just instruments. Lahat to pahiram lang sa atin. Lahat to temporary. Kaya lahat tong pinahiram sa atin ni God na to, lahat po ito balak din natin ipa-auction in the future. Actually, may plan na po ito. It's gonna be auction and pamimigay natin to para mabigay po sa charity lahat. Kapag si Kuya SB ang nangako, garantisadong tutuparin natin yan. So ladies and gentlemen, let's welcome the man behind the car collection and the philanthropist behind the cause, Sam Versosa. This is not the first time that we auctioned a luxury vehicle. Nag-auction na po tayo ng Ferrari before to help people during the pandemic. Recently, we auctioned a Maserati SUV to help build a bone marrow transplant facility sa PGH for the cancer patients. And now, with your help, and with the help of our friends, itong lahat ng proceeds na to, makakatulong po para makapagtayo ng mga dialysis and diagnostic center. The true purpose of wealth is to help others, and that is what real success looks like. Maraming salamat po. Totoong malayo na nga ang narating ng inyong Kuya SB at ang mga naging katas ng tagumpay na yon, gaya ng mga supercars na ito, ang siyang magiging instrumento natin ngayon para makatulong sa mas marami pa nating kapwa. Actually, this is one of my favorites. Even the color you chose, Lamborghini Aventador S. It's one of my favorite ko. Hindi yung favorite car ko kasi nakapangalan po sa akin to. Oh, nga, no? Oo, kasi this is SB. SB. So let's go over here to the left side, our left side, your right side. This is a Bentley Bentayga. Yes. The story of this car actually, papa ko yung may gusto nito. So when we went to London, nakita niya, sabi niya gusto niya to. Sayang lang, di niya naabutan. Kasi nung That's right. in-order namin yan, nagkasakit siya, tapos nawala. But I think So this car has sentimental value to you very as well, right? sentimental. Siyempre, nahirapan din ako gamitin. But I think, mas matutuwa yung tatay ko na... Kasi siya yung nagturo sa akin na magbigay. Kahit walang-wala na kami, yung last money namin, tinutulong namin. So this is like a tribute car to Sa your tingin father. ko, he's the original SB. Nag-dialysis din siya before he died. So I think
pag alam niyang mapupunta to, yung gusto niyang kotse sana, mapunta dun sa mga dialysis patients, tingin ko magiging proud siya sa taas. Mas matutuwa talaga siya. Ito, ODR 8 to, favorite ko to. No, This it's one is not. automatic din, but there's a Okay. paddle shift Okay. na pwede mag-manual. So both pwede. But this is the only supercar of Audi. We all know Audi for their SUVs, for their sedans. Ito yung only modern supercar of Audi. When it came out, it was all the rage. First Iron Man, ito yung unang sinakyan ni Robert Robert Downey Downey. Jr. So sabi ko, wow, grabe to. Kasi first ever ni-release ng Audi na supercar. Sabi ko, ito talaga. Ito yung super favorite ko nung lumabas. Ito interesting to yung Maserati because this is more than just a great car. But you are the president of Maserati Philippines. Tell us Yes. about that. This is, if I may, one of the most comfortable supercars ever. So this is very limited also. Lalo na this color. This is the color of Maserati, color blue. So this is one of one in the Philippines. So whoever will get this is very lucky. So these are the 10 cars that are being sold, or have they already been sold? All of these cars are sold already. No way. All. All. So, because of this, meron tayong pampatayo at pangtapos nung pinapatayo nating dialysis and diagnostic center sa Sampaloc. Taong 2021 din nang sinimulan kong mangarap ng mas malawak pang mga programa at advokasya para makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Kami po ay nag-isip ng iba't ibang mga programa na paano ba mabibigyan ng or ma-empower yung mga kababayan natin. And of course, pag may mga anak, of course may education, and kasama na rin yung healthcare dyan. So kung makabuo tayo ng isang inclusive na sustainable na program, yan po yung gagawin natin. At isa na nga sa mga riyan ang naisakatuparan natin ngayong taon, ang paglulunsad ng mga SV Mobile Clinics. Nitong Hunyo 2024, unang rumolyo ang SV Mobile Clinics. Bagay na nagbibigay ng makabago at kumpletong tulong medikal sa mga kababayan nating kapuspalad. So ito, ilan lang to sa mga mobile clinics na talagang hinandog natin para sa mga batang Maynila, batang Sampaloc. Iikutin namin bawat barangay. Pupuntahan namin kayo sa mga street ninyo, sa mga barangay ninyo. Dadalhin natin ang serbisyo direkta po sa tao. Ilan sa mga serbisyong hatid ng ating SV Mobile Clinics ang laboratory tests, ultrasound, Kamusta ho, Nay? Masakit ba? Parang kagat lang ng bubuyog yan. So dito ginagawa yung ultrasound. So kung dito ginagawa yung blood chem, dito naman ginagawa yung ultrasound. Ito yung ultrasound machine natin. Ang maganda dito sa ultrasound machine natin, makikita mo agad, no? Makikita mo agad kung ano man yung gusto mo makita sa loob ng katawan. Wala ka nang kailangang antayin. Pagka-print nito, makikita mo kagad yung resulta. Mababasa na kagad ng mga doktor natin kung ano nga dapat gawin sa kanya. Galing ng SV Mobile Clinic natin. Sige, Tay. Ingat. God bless. at syempre, meron din tayong handog na ECG at X-ray facilities. Lahat ng serbisyong medikal na ito, kayang mayhatid ng SV Mobile Clinics. So, kompleto, pati mga vitamins yan, nandito na rin. So, ito po yung mobile laboratory natin, kompleto with brand new equipment, X-ray machines. At sinanay, X-ray ngayon. Pati maintenance medicine, sagot na rin ng mga SV Mobile Botica na umiikot araw-araw para sa mga kababayan natin. So, nandito tayo sa medicine station kung saan nagbibigay ng mga libreng gamot, vitamins, maintenance medicines.
So this is my son, Troy. So tumutulong sa akin sa medical mission ngayong linggo. So pag linggo, sinasama ko si Troy, anak ko, sa mga charity works. Ngayon, nandito tayo, may medical mission tayo sa Sampaloc at siya tagabalot ng mga gamot, mga libreng gamot at free medical maintenance medicine sa mga kababayan natin. Anumang edad ay welcome dito sa SB Mobile Clinics. Basta't may pangangailangang medikal, sagot namin kayo. Ay, malaking tulong kasi syempre sa panahon ngayon mahirap ang magkasakit. Kailangan talaga mabuti yung may ganitong mission na ano kaagad na pwede kang magpapacheck up o libre na yun. Malaking bagay na yun para sa amin. I'm really glad po na namit ko po ang mga tauhan niya at saka yung kanya pong magandang programa. Tsaka madami pong tao siyang nabigyan ng priority matulungan. Salamat po, Dear SB. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa kanya dahil po ni-reach out niya po yung mga tao. Kasi po yung mga matatanda rito, mga senior, medyo hirap din pong makapunta sa mga check-up nila. So, nagpapasalamat po kay SB, tsaka more power po sa inyo. Salamat, Dear SB! Lumalakas ako dahil sa iyo, sa edad kong ito, lumalakas ako. Kayamanan ang ating kalusugan. Kaya naman, makakaasa kayong palaging naririto ang inyong Kuya SB upang umagapay at magbigay tulong sa abot ng aking makakaya. Itong mga medical mission natin at pagbibigay ng mga libreng serbisyo medikal ay umiikot ho para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan direkta mismo sa mga barangay, direkta mismo sa mga tao. So abangan nyo ho ang weekly na pag-ikot natin. Twice a week po yan, Sabado at Linggo. Umiikot po yan. So yun lang po, ang gusto natin makapagbigay ng tulong medikal at serbisyo sa mga mamamayan natin direkta po sa mga tao at direkta sa mga barangay. Malapit ang puso ng inyong Kuya SB sa mga kabataang ibinubuhos ang kanilang sipag at talino sa pag-aaral sa kabila ng pinansyal na kakulangan. Lalo pat, pinagdaanan ko rin ito noong aking kabataan. Kaya naman, isang scholarship program ang aking sinimulan noong 2019, ang Batang Sampaloc Scholarship Foundation, para magkaroon ng mga deserving na kabataan na mga oportunidad na aking nakamit dahil sa edukasyon. Isa si Joanna Garcia sa mga kabataang naging bahagi ng SB Scholarship Program. 18 anyos at kasalukuyang kumukuha ng BS Secondary Education, major in English sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ever since elementary po, na-envision ko na po yung sarili ko as guro. Yung skills ko po kasi and yung kagalingan ko po sa mga asignatura po, I can say po na ma-apply po siya sa education. Sa kabila ng kanyang husay sa klase, may panahon noon na nagduda si Joanna kung makakapagpatuloy pa ba siya sa kolehiyo. Lalo't kapos na kapos sila sa pangangailangang pinansyal. Alam po natin na most common problem po to bilang estudyante, yung pagiging financially unstable po. As in, never-ending challenge po siya, hindi po natatapos dahil yung papa ko po, bus driver lang po siya. Proud naman po ako na driver po yung papa ko, wala naman pong problema doon. Sadya po talagang may mga times po na hindi po may iwasan na mahirap pong mag-handle ng pera, hindi po sapat. Gayunpaman, nagpatuloy lang si Joanna sa kanyang pagsusumikap. Lalo pat alam niyang malaki ang papel na ginagampanan ng edukasyon para makaangat at umasenso sa buhay. Ang ginagawa ko po, iniisip ko po kung ano po yung pangarap ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para po sa mga kapatid ko. Kapag po naging successful po ako, hopefully ako naman po yung tumulong sa kanila para po makapagtapos po sila. Gaya ni Joanna, isa rin sa mga naging scholar ng inyong Kuya SB ang 19 anyos na si Giancarlo Labid. Kasalukuyang kumukuha ng kursong
Bachelor of Public Administration si Giancarlo. Bagay na kanyang pinursigi lalo't nanilbihan siya bilang isang SK chairman. Mula pagkabata pa lang po, nakikita ko po kasi sa TV po yung mga nangyayari po sa aming mga current events sa Pilipinas, and parang sumasagi na po talaga sa isip ko na gusto ko pong mag-serve. Bukod po sa sa experience, naisip ko po na on par po siya sa program na gusto kong kunin, and parang malaking tulong po siya para ma-advance ko po yung experience saka yung knowledge ko po sa political and administrative field. Pero naging hamon din sa kanyang pag-aaral ang pinansyal na sitwasyon ng kanyang pamilya. Bale, that time po kasi, yung situation po kasi ni Mama is she's a single parent po. And since 2011 po, mag-isa po siyang tinataguyod yung pamilya namin. And that time din po, yung ate ko po, currently nag-aaral din po siya. And marami rin po talagang bills na kailangan bayaran nun. Kaya naman nang malaman nila ang scholarship program ng inyong abang lingkod, hindi sila nag-atubiling mag-apply. Since yung magulang ko na po yung nag-encourage sa akin na magpasa ka na, mag-asikaso ka na ng requirements mo para makapasa ka, may scholarship kang matanggap. Yun din po yung nag-encourage sa akin na maging confident ka sa sarili mo, sa kakayahan mo bilang estudyante. Kasi merong mga taong gustong sumuporta sa'yo since nagpupursige kang mag-aral. Bagaman may kaunting kaba si Giancarlo, nagbakasakali pa rin siyang mapabilang sa scholarship program. Meron po akong mga doubts po pagdating po ron kasi during that time po, hindi ko naman po masasabi na sobrang tataas ng grades ko, especially nung high school po. Pero sinabihan naman po ako ng parent ko po na enough na po yung grade ko this senior high, kaya wag na raw po akong kabahan yun. At nang matanggap ang mabuting balita, Sinabi niya sa akin na ayun, natanggap po ako, and of course super elated po ako that time. Sobrang saya ko po kasi malaking bagay na rin po yung makukuha kong assistance sa scholarship na yon. Especially yun nga, papasok na rin po ako ng college anytime. Nung time po na nakuha ko po yung scholarship grant, sobrang thankful ko po nun. As in, umiyak po ako day before po na yun matanggap yung scholarship program. kasalukuyang namamayagpag ang pag-aaral ng dalawang SB scholar na sina Giancarlo at Joanna. Lalo't nagsisilbi itong daan upang makamit nila ang mataas nilang mga pangarap sa buhay. Nasa lahat po, syempre po, goal ko po bilang estudyante na makatapos po sa pamantasan. Mama and Papa, I will try my best to make you feel proud of me po, and tandaan niyo lang po na lahat po ng pagsisikap na ginagawa ko ay para sa inyo at para po sa mga kapatid ko. Sa scholarship ko naman, napakalaki po talaga ng pasalamat ko sa kanya kasi hindi ko po mabibigay yung all-out best ko, yung best version ng sarili ko pagdating sa pag-aaral kung hindi po siya nagbigay ng tulong. Thank you po. Kasi dahil po dun sa scholarship grant na yun, parang hindi lang po siya naging advantage sa akin bilang estudyante, but bilang anak din po sa isang pamilya, bilang panganay po. Dasal ko lang ay pagbutihan niyo pa ang inyong pag-aaral, Giancarlo at Joanna. At sana'y maging daan ng aking scholarship program para tulungan niyo rin ang inyong mga sarili upang makatulong din kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi naging madali ang tinakong landas upang marating ang kinatatayuan ko ngayon sa buhay. Puno ito ng hamon, pagsubok at pangamba. Ngunit dahil sa pagsusumikap at determinasyon, naiahon ko ang aking sarili sa kahirapan at nalagay na ngayon sa posisyon upang mapabuti ang buhay at kondisyon ng aking mga kababayan. All of these cars are sold already. Bago pa man maisubasta ang mga naipong supercars,
sinimulan ko na ang pag-groundbreaking sa pinaplano kong Dialysis at Diagnostic Center dito sa Sampaloc, Maynila. Ang proyektong ito ay mula sa aking sariling bulsa. Nasanay sa pamamagitan ng auction na ito ay aming masustain at makapagpatayo pa ng mas marami pang dialysis centers. Tanging puhunan ko lang noon ay ang aking dasal sa Panginoon at pananampalatayang hindi niya ako pababayaan. Lalo't isa niya akong instrumento upang makapaghatid ng kabutihan para sa aking kapwa. Kaya naman, laking pasasalamat ko sa mga sumuporta at tumangkilik sa aking charity event. Dahil ang kanilang tulong ang siyang magsisilbing pundasyon ng matayog kong adhikain. Umarangkada na rin ang proyekto nating dialysis center sa Barangay Tatalon sa Quezon City na siyang magiging sandigan ng marami nating mga kababayan dun. Hindi madali ang misyon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero hanggat maraming Pilipino ang lubos na nangangailangan ng pagkalinga, asahan niyong palaging aagapay ang inyong Kuya SB. Dahil alam kong hinding-hindi ako pababayaan ng may kapal. Muli, ako si SB, Sam Versosa. At ito ang Dear SB. 28 years na po akong nakatira dito sa loob ng Manila North Cemetery. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Kung ano na lang yung nandito sa akin, yun na lang tinatanggap ko na lang. Makakakilala tayo ng dalawang ulirang lola. Nay! Basta kayo, Nay?